Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Balitang abroad naman tayo mga tropa. September 15th, 2025, 4:18 p.m. sa Southern Caribbean Sea. Isang Venezuelan patrol ship biglang lumiko ng madiin, dire-diretso, papunta sa isang US Navy destroyer. Walang babala, walang radio contact. Isang bakal na barko na tumitimbang ng 2,300 tonelada, papabilis ng papabilis, 22 knots, diretso sa USS Knights. At dito nagsimula ang pinakamainit na maritime standoff ng taon, isang banggaan ng diskarte, hindi ng bala. Habang steady ang ruta ng USS Knights, napansin ng bridge crew ang kakaibang galaw ng Venezuelan ship. Walang kahit anong babala, pero malinaw, may intensyon ito. Agad nag-report ang Combat Information Center. Unidentified contact altering course, CPA under 3 miles and shrinking. Sa military terms, ibig sabihin, mabilis nang lumalapit at delikado. Ang captain ng Knights kalmado pero alerto. Maintain ROE. Log everything. Hail once. Then go active. Ibig sabihin, rules of engagement muna. Warning lang, no aggression. For now, nagpadala sila ng radio message, English at Spanish pa, pero walang sagot, walang kahit anong response. Ang Venezuelan ship, diretso pa rin. Kaya pinaandar ng Knights ang electronic countermeasures, inactivate ang mga long-range cameras, at unti-unting inikot ang kanilang 5 pulgadang naval gun. Tahimik, pero halatang may ibig sabihin, hindi ito drill, totoong tensyon ito. At bawat segundo, pwedeng maging simula ng giyera. Habang tumatakbo ang mga minuto, binabantayan ng Knights ang bawat galaw ng Venezuelan patrol ship. Mula 21 nautical miles, nakita itong papabilis. Mula 12 knots naging 22, tapos 26 na knots. Ibig sabihin, full throttle na ang diesel turbines. Sa radar ng Knights, malinaw ang pattern. Guy Fieri-class patrol vessel, may 76 na mm Otomelara gun sa harap at 2 mast radar array sa taas. Ang mga crew ng Knights alam na ito na ang klase ng barkong madalas ginagamit ng Venezuelan Navy para sa pressure missions. Nakalog lahat ng data, radar emissions, bearing, speed, pati exhaust pattern. Ang bawat ping ng radar, bawat segundo ng video, pwedeng maging ebidensya sa UN o sa court martial. Habang papalapit, handa na ang Seahawk helicopter ng Knights. Loaded na ng sensor pods, flares, at surveillance gear. Hindi para umatake, kundi para ipakita na handa sila. 4:26 p.m. Lumipad na ang Seahawk. Halos 200 talampakan itaas ng linya ng tubig. Mabilis, tahimik, deadly calm. Ang misyon, makipag-eye contact, walang bala, pero may mensahe. We see you. We're ready. Don't push it. Paglapit ng Seahawk, nagpailaw ito ng green laser designator. Hindi lethal, pero imposibleng hindi mapansin. Direkta sa bridge window ng Venezuelan ship. At dito na nagsimula ang radio broadcast. Venezuelan naval vessel. This is a US Navy helicopter. You are operating unsafely in international waters. Change course now or be recorded as hostile contact. Inulit pa sa Spanish. At doon na gumalaw ang mga tao sa Venezuelan ship. May kumaway, may nagtaas ng binoculars. Tapos, unti-unting bumagal ang barko. Mula 26 na knots, naging 24, tapos 19 na knots. Hindi man umatras, pero umiiwas na. Mission accomplished. Walang bala, pero malinaw ang mensahe. Back off. Pero teka, bakit nga ba ginawa ng Venezuela to? Balik tayo ng 2 linggo. September 2, 2025. 2 Venezuelan smuggling boats ang kinetic neutralized ng US drones sa international waters. Target? Mga drug runners na may bit-bit na synthetic opioids papuntang Amerika. Clean, precise, legal. Pero syempre, sa Caracas, hindi yun tinanggap ng tahimik. Simula noon, napansin ng intelligence analysts na dumami bigla ang Venezuelan patrols sa Caribbean.
May mga barkong pumapasok malapit sa US routes at ilang beses pang lumipad ang mga K-8W light attack jets malapit mismo sa mga US ships. Hindi ito giyera, pero political message. Sinasabi ng Venezuela, "We see you. We can push back too." Ang nangyaring standoff sa araw na yon, isang chess move sa dagat, hindi barilan, kundi laro ng presensya at pasensya. Ang US, professional, steady, controlled. Presence, not provocation. Surveillance, not suppression. Sa panahon ngayon, minsan hindi bala ang pinakamalakas na sandata, kundi ang memory card sa sensor pod ng Seahawk. By 4:45 p.m., tapos na ang lahat. Ang Venezuelan patrol ship, 9 na milya ang layo, tahimik na. Ang USS Knights, steady course, walang sirena, walang tension, walang missile, walang warning shot. Pero may malinaw na linya. Don't cross it. So mga tropa, ikaw, anong masasabi mo? Dapat bang mas maging agresibo ang US sa ganitong standoffs? O tama lang na kalma pero matatag? Comment mo sa baba. Babasahin natin lahat yan. Tandaan, sa dagat ng politika at power, hindi laging malaki ang panalo. Minsan, ang matatag ang nananatiling lumulutang. Big shoutout sa lahat ng top commenters at new subscribers. Maraming salamat sa panunood. See you on the next video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell